12:30. Nag-start kami bumiyahe ulit. Ayan, nagpapukang liwayway na guys. May windmill oh. Ano lang, 5 piraso. Pero ang ganda ng kulay ng background. So nandito pa rin kami sa may Golden Fields Highway. Tinawag na Golden Fields Highway ito dahil nandito lahat yung minahan ng mga ginto. Yun. For sure lang guys. Ayan. Ngayon lang nakakita ng malapitan na windmill. Laki, grabe. Laki sa personal, pero pag yun no, tanya yun guys, windmill. Bagong construct pa lang na windmill. Stop over. I think this is Leonora, town of Leonora. Yan, and there. Pinaihiin dalawang aso, si Yuki and Oli. Ayan. At nandito kami ngayon sa area na Malangaw. Alright. So yun guys, biyahe na ulit kami. So next town na madadaanan namin, town of Calgary. Nandun yung biggest mining site ng Australia. Basta kami ng mining site. Grabe no, imagine niyo yung gold mining na to, laki. Tsaka 125 years na siya still operating until now. So balik na ulit kami sa pagbabiyahe guys. So update ko na lang ulit kayo later. So share ko lang guys, itong binabaybay namin highway ay tinatawag nilang Calgary Esperance Highway. Lake yan. Pero walang tubig. Alam mo, disyerto no? O, disyerto na kasi walang tubig eh. Pero lake yan. Lake Conan pangalan. So
9 hours na kami nagda-drive guys. Time check 16 ng hapon guys. Enjoy nyo na lang din yung ano nakikita. So enjoy nyo yung paligid guys. Puro kagubatan. Tapos makakasalubong mo caravan. Tapos ayan mga malalaking truck, mga road train. At yung caravan, yung camper van kung tawagin. So yun guys, papartigan lang natin itong road train na to. Welcome to Erie Highway. Ilang top speed nyo dito? O dito hanggang 110 lang. Nililimit dito, bawal na mag-exceed. Mahalang penalty. So guys, dito pa rin tayo sa Erie Highway. So may airstrip dito. Ito airstrip guys. Highway siya pero pwede siyang lapagan ng airplane. Yan o. Grabe no. Pwede lumanig dito ang airplane. Lapad. Ano? Papatay ang ako. So dahil long stretch siya, may iba pa siyang purpose, hindi na siya highway. So yun, 12 hours driving, still here sa longest stretch highway. At nasa Western Australia pa rin kami. Time check almost 5:30. Buwang 120 na para makabot kami dun sa place na tutulugan namin. Dito mahirap, puro bush. Walang pahinga. Pero pag walang no choice sa tabing kalsada, pwede. Kaso napaka-delikado naman. Puro sa next town. Nasa 70 kilometer na lang yata yung next town. Mag-stayan namin. So yun, dito lang. Morning guys. Third day ng aming biyahe papuntang Melbourne. So alis lang namin dun sa pinag-stayan namin. Nag-overnight kami dito. So start na ulit ng journey ngayon. So halfway pa lang kami sa pupuntahan namin. So as you can see, kita nyo naman, nasa harapan yung araw. Ang hirap mag-drive. Talagang ibababa yung sun visor. Tsaka magsusunod talaga ng sunnies. Yung first night namin na naming stopover sa Wiluna, sa may gilid lang kami ng kalsada, nagpahinga, natulog nung kami nag-overnight. So dito typically dito ako natulog sa loob ng van. Kanaganda na itong Starex, maluwag yung harap. Diyan ako natulog, inayos ko lang nilampag ko ibang gamit sa floor. Ayun, ayos yung tulog ko. Naka-flat naman likod ko kahit papaano. Unlike dun sa dalawang kasama, si Ate Eileen tsaka sa asawa na kay Grant, nahirapan sila matulog talagang. Kaya napilitan silang maghanap ng cabin na pag-i-stay namin overnight kagabi. So yun,
kasi hindi sila nakatulog doon. Yung sasakyan ni Grand, ano yun eh, ano ba yung sasakyan niya? Mazda BT50 pickup. Hindi ka makakahiga, talagang ihiga mo lang yung upuan eh. Kaso hindi mahiga dahil puno ng, may gamit yung likod niya. Nandun yung higaan ng dalawang aso, si Yuki tsaka si Oli. While si Ate Aileen, yung sasakyan niya Mitsubishi ASX, same sila. Hindi ka makaka-flat. Good thing ito yung pinadalang sasakyan sa akin na papuntang Melbourne. Maluwag yung harap. Okay yung tulog ko nung unang gabi, kasi nung gabi na natulog ako lahat, hindi ako nakatulog sa bahay nila dahil loko. Alam nyo na, namamahay, hindi sanay sa ibang bahay first night. Ganoon naman ako pag first night, di ako nakakatulog pag sa ibang bahay. Yun, good thing dito sa van, nakatulog ako na maayos. Kagabi, naganap talaga na matutulog ka na maayos, naka-flat, tsaka nakapag-refresh kami, nakaligo, nakapagpalit ng damit, mga undies, napalitan namin, kaya fresh ulit. And yun, thank you kay Lord at safe yung biyahe namin yesterday. At nakapagpahinga kami ng maayos yung mga sasakyan namin, walang aberya. Yun. Thank you Lord. Sa hopefully ganun pa rin ang sitwasyon namin ngayon. Na maayos ang aming biyahe at walang aberya. So, ang bahala Lord. So yun lang guys. May palusong dito guys. So guys, andito na kami sa may Madura Pass. So ano siya, palusong. Kita nyo yung paligid guys. Kita nyo ba? Oh, third gear lang. I think it's third gear is better. Medyo palusong din kasi ito eh, para hindi bubog yung preno. Palusong. Ito, puro forest. So yun guys, welcome sa town ng Mudra Pilya. Town ng mga mudra dito sa Australia. Yan, Napag-Asyata kami. Pagas muna. Pagastos. Pagastos muna tayo guys. Unleaded. Magkano per liter dito guys? Unleaded. Wow. So advance na ng isang oras yata dito sa area na to, sa atin sa Pinas. So ang per liter dito, cents per liter. Okay. Full tank $7. $64. Kung convert sa peso. Buy now, Mundra Bilya. State border 80 km. So nasa Western Australia pa pala kami. So 80 km na lang, tapos na, labas na kami sa Western Australia. Next state na madadaanan namin is South Australia. Ang next town na dadaanan namin ay Yukla. So mga 4 km na lang. Pero bago kami makarating doon, akitin muna namin tong bundok. Pero hindi mo siya kataasan, akyatin. So nandun sa taas yung Yukla. Kilometer na lang. So 12 kilometer na lang ang layo namin sa border, state border. Puro truck na dito guys. So dyan muna yung doon sa Yuklang stopover ng mga truck bago dumiretso doon sa next state.
they call this place? This is called the Great Australian Bight. Great You're Australian in South Bight. Australia now. All right. That was the border back there where all Yeah. them signs were. So this is the South Australia. Yeah. All right. Nice. And have a look over there at the cliffs. Oh yeah. You go down there near them rocks. Yeah, I'm gonna. So yeah, this is South Australia. Welcome to South Australia, guys. Nice. Ganda. Tingnan natin yung ocean, guys. Kasi hindi na to Indian Ocean eh. Pinakaano na siya sa Arctic Ocean. Ay, Arctic Ocean nga. Ganda. Gagawin ko, guys, mag-iwan ako ng bakas dito para proof na narating na dito. Bukod sa video natin, ito didikit tayo ng sticker dun, guys. Sticker. Didikit ako dun. Yan, guys, didikit tayo dito. I don't have a pen, but I have my sticker. Sticker from where? From my channel, Oh. Facebook and YouTube. Dito tayo. Let's go. Ibakas na tayo dito, guys. Let's go. Yan. Yeah. Proof that I've been here. Yes. Ayan, guys. Ayan, no? Sa mga tourist to eh. Yan yung mga nagsulat, I love Jesus. Siyempre, I love Jesus. May mga friend na mga namaalam. Rest easy, shipmate. So maraming sulat, sinusulatan nila. So tayo, sticker tayo dun, guys. Right. Screenshot ko na lang. Ganda ng beach dun, guys, oh. Sarap sana maligo dun, oh. Tingnan natin kung gaano kalalim yung daan pababa dun, or kung may daan ba. Ayan, ganda. Wow. So yan, grabe. So sa dati itong ano, kurado, dating part ng dagat itong tinatayuan ko na to. Ano, clip. Ayos, guys. So shoutout sa lahat ng followers ko dyan. At syempre sa mga relatives at mga kaibigan natin. Syempre sa aking misis, si Nimpa, shoutout. At sa dalawa kong baby, si Zoe at si April. So sa kapatid ko, shoutout din. Kita-kits soon. Kita-kits. Sa parents ko, kita-kits soon. Alam mo, ang tagal dito eh, no? Nice. Nice view. So syempre thank you rin kay Ate Ate Aileen, na-invite ako dito. Pupunta na, hindi ko wala sa plano pupunta ng Melbourne. So si Ate Aileen nga pala, guys, friend siya ni Tita, yung tsahin ko, closest friend niya na dati niyang ka-work. Doon sila naging magkaibigan. So sila Ate Aileen, to make the story short, lilipat na sila galing Port Ellen to Melbourne. Doon sila magtitira kasi mainit sa Port Ellen, sa Victoria malamig. So yun, na-invite nila ako kung gusto ko daw sumama, since tatlong sasakyan nila at marunong naman tayo mag-drive. Ginawa ko na yung opportunity na yun para malibre yung travel natin papuntang Melbourne. So siguro mag-stay lang siguro mga 5 days dun, then balik na ng Pinas. Balik na ng Pinas after sa Melbourne. So stay lang yung 5 days. So yun,
share ko lang naman sa inyo, kaya ako na pagpunta ng, kaya ako na kasama dito sa journey na to. Na-invite lang. Wala talaga sa plano. Grabe no. Galing ni Lord. Hindi ko na-expect na masama ako dito tsaka makapag-drive ako ng mahaba. So yun guys, share ko lang naman. Sarap din si Ate Aileen. Si Ate Aileen ng friend ni Tita. So thank you rin siya kay Tita. Diba? Shoutout sa inyo ta. And Uncle. Kita-kits soon. So yun guys, back on the road again. So ito na yung pinakamagandang part ng biyahe namin dahil tanaw na yung dagat. So napakaangas. Ito yung dagat guys. Diba? So hindi pa namin nadaanan yung pinaka control, border control. So inadaanan namin, border yon ng Western Australia at South Australia. So yung mismong quarantine area hindi pa nadaanan. So doon i-check yung mga dala. May sa mga pagkain na mga i-check nila, pagkain tsaka yung plant material, yan yung mga bawal ipasok sa kanilang mga border dito. So yun. So we're here in Labor. Okay, fuel up muna ulit and take a break, quick break dito sa Nullarbor Roadhouse. So unleaded tayo, unleaded gasoline. Let's go here. And okay, gas up again. Laki oh, wheel. Bye Nullarbor Roadhouse. Balik na ulit kami sa biyahe guys. So pang ano na namin to, pang apat yata na stopover, pangalawang fuel up, ay pang third. Pero hindi naman kami talagang totaling naubusan ng gas. Pag may nadadaan lang na ano, may bawas na kami kalahating ano, papagas na kami para hindi hassle. So yun, back on the road na ulit guys. So hindi pa namin nadadaanan yung ano, quarantine station. Kanina napansin ko doon sa may karatula, pero malayo-layo na yung 200 nakalagay. Quarantine station 200. Siguro 200 kilometer yun. Tansya ko mag-100 kilometro pa lang mula nung nakita ko yun. So yan, approaching kami ng Nandru E. So yan, quarantine station. So mahabang lakbayin pa rin guys. So yung continuous kami, hindi namin nag-stop sa Nandru. Marami pa namang fuel. Full tank pa rin yung sasakyan, full tank pa rin yung van hanggang ngayon. Kalsada rito guys, kulay maroon. Sa Jubilee maroon eh. Maroon no? Brown? Maroon o brown? Hindi kulay yung kalsada eh. Penong welcomes you. So, may mga camera dito guys. Guys, 5 kilometers na lang papunta sa quarantine station.
guys yung quarantine station. All goods. Nagtanong lang sila kung may fruits and veggies na dala, livestock. Eh wala naman tayo nun. Kung may dala ka, siyempre iwan dun. So gas up muna kami dito guys. Gas boy tayo. So palis na kami. Tapos na kami mag gas up guys. So ito yung itsura ng Sedona. Tayo dito. So yan 50 lang oh. Sobra na ako. Right. Bye Sedona. See you again. So balik na kami sa main route guys. Right. Time check. Magsi 6 na dito. So yun guys, nag stop over muna kami dito. Somewhere in Sedona. Pero nasa 30 plus kilometer mula dun sa town. Yung layo namin dito sa pinag stop over namin. So dito namin mag-overnight for today. So ayan, yun ang setup namin. So itong share ko lang, itong nakikita nyo na to, ito pala yung old highway, Old Erie Highway, yun papunta ron. Kaya pala may ano, nagtataka kanina ba't may concrete yan. Nagtataka ba't may concrete dito. Ito pala yung dating highway, Erie Highway. So yun na yung bagong highway papunta ron. So ito yung luma, old. Yan, dito kami sa gilid nag-set up. Yun, sila ate ay Eileen, si Grant nandun nag-iipon ng mga kahoy. Magbo-bonfire, ay camp, gagawa ng bonfire. Were you a rider in the Philippines? Oh, okay. Sheesh, sticker. So yun guys, time to sleep na kami. Madilim ang baligid guys, wala rin kayo makikita. Pitch black. And the moon, you can see the moon. So good night, see you tomorrow guys.